Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Iran ngayon ay napakarami ng kalaban. Hindi lang Israel, hindi lang Amerika, kundi ang kanyang mga kapitnasyon. Ito yung Arab nation ang tinaguriang Gulf State na kabilang ang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, at Jordan at Oman. Well, lahat na yata ng nakapalibot na bansa sa kanya ay kalaban niya na. Bakit ganun? Isa lang ang masasabi natin dyan. Napakapangit ng ugali ng mga Iranian na yan. Mga sinungaling at hindi lang yan, terorista pa. At gustong lipulin ang buong mundo na hindi nila kapanalig. Well, ito na ang video na maraming nagsabi na natauhan na at last, sa wakas, ay nahimasmasan na rin ang Gulf State na palagi lang binubomba ng Iran na hindi man lang gumaganti. Ngayon ay talagang gumaganti na sila, literally ay nagpalipad na rin ng mga eroplano, ng mga missiles at tinatarget na rin, binubomba na rin ang Iran. Kaya mayroon tayong video, hiram natin sa ating kaibigang napakagaling na vlogger to. Walang iba kundi si Good News Philippines. Ito ang video, atin panoorin. Ito na ba ang simula ng ikatlong pandaigdigang digmaan? Amerika laban sa Iran, Iran laban sa Amerika at sa mga bansa sa gitnang silangan. Ngayon, Kingdom of Saudi Arabia naman laban sa mga Houthi sa Yemen. Houthi, inatake ang ilang mga pasilidad ng Saudi Aramco gamit ang attack drone at ballistic missile. Makikita sa video ang makapal na usok sa ilang lokasyon ng nasabing pinakamalaking oil at gas company na pagmamayari ng kaharian ng Saudi Arabia. Sa pag-atake ng Houthi, tinamaan ang ilang oil processing at storage facility sa eastern province ng Saudi Arabia malapit sa Red Sea at Gulf area. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng pansamantalang pagkaantala sa mga operasyon. Ayon sa Houthi, ito ang kanilang ganti sa ginawang pag-target ng Kingdom of Saudi Arabia sa Sana International Airport noong nakaraang linggo. Marami sa mga projectile ang na-intercept ng Saudi Air Defense, pero may mga nakalusot pa rin na siyang nagdulot ng pinsala sa mga pasilidad ng Saudi Aramco Oil and Gas Operation. Saudi Arabia agad namang gumanti sa mga Houthi. Naglunsad ang Saudi Arabia ng airstrike sa ilang Houthi targets sa Yemen, partikular na sa Hudaydah at iba pang coastal areas. Target ng Saudi forces ang missile launcher, drone storage at military position na ginagamit ng Houthi para maglunsad ng pag-atake. Ito ang ganti ng Kingdom of Saudi Arabia sa pag-atake ng Houthi sa mga pasilidad ng Saudi Aramco at Saudi Aba Airport. Ito ang kauna-unahang direktang counter-attack ng Saudi laban sa mga Houthi. Ito na mga kababayan, kahit na ang Saudi na napakabait ng prinsiping MBS, si Mohammed bin Salman, nakangiti lang yan palagi, ngayon ay hindi na. Tumapang na, nagagalit na, at binumba na rin ang Houthi sa Yemen. Well, ang Yemen ay parang din yan, Lebanon, parang Gaza, parang Iran, na mayroong teroristang regime sa loob nito. At ito yung Houthi rebels. Yan ay proxy military ng Iran. Binabayaran ng Iran yan na military. Ang Iran ang nagsisweldo sa mga Houthi rebels, which is kalaban din yan ng gobyerno ng Yemen. Yung legit na government. Supported ng Saudi Arabia din ang panggobyerno ng legit na gobyerno ng Yemen. Kasi itong isang gobyerno ay terrorist regime yan yung Houthi rebels. Katulad din ng IRGC na mayroong IRGC sa loob ng Iran, which is ang Iran naman ay mayroong sariling gobyerno na headed by Masoud Pezeshkian, na which is parang puppet lang siya ng IRGC dahil takot siya sa IRGC. Kaya ito na ang Saudi, nang bubomba na rin sa Houthi rebels, gumanti kasi binumba yung kanilang Aramco, yung kanilang refinery ng crude oil, at napakalaking damage ng nagawa ng Houthi rebels. Pati ng mga barko ng Saudi na dumadaan sa Red Sea, sa Bab el Mandeb, pinumba rin ng Houthi. Kaya anong gagawin ng Saudi? Hindi gaganti rin, di ba? Kaya ito yung sinasabing eye for an eye, tooth for a tooth.
Maliban sa Amerika na walang tigil na umaatake sa Iran, ang United Arab Emirates, Bahrain at Kuwait ay naglunsad na rin ng pag-atake laban sa kalaban. Isa-isa nang napupukaw ang mga bansa sa gitnang silangan na tumayo upang labanan ang agresyon ng Islamic Republic of Iran. Tinarget ng Bahrain at Kuwait fighter jets ang mga drone at missile storage depot at iba pang Iran military sites, habang ang United Arab Emirates naman ay nagbigay ng intelligence at defensive air cover. Ayon sa source, hindi na kayang tiisin ng United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain ang sunod-sunod na pag-atake ng Iran sa kanila. Hindi na rin tama para sa Kuwait ang ginawa ng Iran na maging ang desalination at power plant nila na ginagamit ng sibilyan ay inatake din ng Iran. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama lang ba ang naging hakbang ng United Arab Emirates, Kuwait at Bahrain laban sa Iran? Mga bansa sa Middle East mas napapalayo sa Iran. Sa kabila nito, sila naman ay napapalapit sa Israel. President Trump tutulungan ang Saudi Arabia na magkaroon ng nuklear at magiging miyembro ito ng Abraham Accords. Kapag nangyari ito mga kabayan, malaki ang posibilidad na susunod na rin ang iba pang mga bansa sa gitnang silangan. In order to do it, they have to be a member of the Abraham Accords. It's a two-way street, and we think it's very important for the future of the Middle East. The Abraham Accords have been incredibly successful for the countries, as you know, for the countries in them. And I think it's very important. So, at some point they'll join. Thank you, sir. A follow-up on Iran. Have you made a decision about the major strikes that you No, were referring I to? haven't. Okay. Should we expect to see major strikes? Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. We're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go. So merong bagong pahayag ngayon si Donald Trump na yung pangbubumba niya kahapon at kanina ay hindi iyon ang pinakamalakas. Meron pa daw susunod na mas malakas pa gamit ng mga 2,000 pounds GPU bomb. Ito yung mga bomba na dala-dala ng bomber ng Amerika na tinatawag na B-1 Lancer bomber. Yun yung pangalawang pinakamalaking supersonic bomber ng Amerika. Una doon ay ang Stratofortress na B-52. Mabagal yun pero napakaraming dalang bomba na malalaki. Pero itong B-1 Lancer bomber ay supersonic speed, kasing bilis siya ng mga missiles. Kaya ito yung pinakamatindi na bomber, which is nag-umpisa ng mangbomba diyan sa loob ng Iran. Well, ang itong mga bansa na binubuli ng Iran katulad ng Bahrain, ng Kuwait, na hindi gumaganti sa Iran noon eh. Ang Bahrain sa Kuwait, pati na Jordan ay dinamay na, pati Oman na kaibigan nila dinamay na rin. Grabe talaga tong Iran, parang nag-aamok na lasing na standby sa kanto. 'Di ba? Walang pinag-aralan. Ang background ng utak ay ang layo-layo sa isang sibilisadong tao. Parang galing sila sa sa yung kadiliman, galing sa Dark Ages, 12th century AD, which is madilim talaga ang panahon na yun. Kaya barbaric pa ang mga utak nitong IRGC. Pero ngayon, sila ay mahimasmasan ngayon dahil pinagtulungan na siya, pinagtulungan ng Iran ng kanyang mga binubuli na kapitbahay, kapitnasyon. Binubuli niya. Lalo na ang Kuwait, lalong binubuli niya ngayon, inaatake niya, Bahrain, at kahit yung kaibigan niya na Oman tsaka Jordan ay tinitira na rin. Pero takot sa Saudi ang Iran. Hindi niya tinitira ang Saudi ng Iran, takot siya. Kasi ang Saudi ang pinakamalakas na bansa diyan eh. Kumpleto sa armas ang Saudi Arabia. Kaya kapag nagalit ang Saudi sa Iran, ay tutuluyan na kasi pilay na eh. Parang isang mandirigmang pilay ang Iran, which is putol na yung isang paa pero lumalaban pa rin. Yun yung kanyang itsura ngayon. At kung aatakihin siya nitong mga kalaban niya sa Gulf State, ay wala talaga siyang kalaban-laban kasi pilay na nga siya eh. Pinilay siya ng Israel at Amerika.
Ngayon, ang Israel ay tahimik lang, nakatingin lang, naghihintay lang yan kung hihingi ng tulong si Trump. At automatic, magkaiba ang strike ng Israel sa Amerika eh. Ang Amerika kapag nag-strike, gawin niyang graba ang mga buildings, gawin niyang powder sa pagbubomba. Pero ang Israel kapag nagbubomba, ay hindi ganong nawasak ang mga gusali, pero wasak yung mga leaders. Sa bawat strike ng Israel ay meron talagang tinatamaan na opisyal ng IRGC. Meron talagang madido, kaya napakadelikado ng Israel. Kahit hindi pulbos yung mga building kapag nag-strike ang Israel, pero wasak naman yung mga bungo, yung mga ulo tanggal ng mga opisyalis. Katulad ni Mujtaba Kamini, wala na yun, giba yung mukha Yatap na rin yun, yatap na. At pinapalabas lang nila na buhay pa. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan sa gumaganti na, tumatapang na ang Gulf State, ang Bahrain, Kuwait, ay naglunsad na rin ng pag-atake sa Iran. Patay na ang Iran. Kaya ito na yata yung kanyang wakas ngayon. Sana matapos na para babalik na sa dating presyo ang lahat ng bilihin sa Pilipinas. Harinawa. Ako'y magpaalam na mga ka-Golden Boy. Paki-comment na lang sa ating comment section sa aking event followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo at sa mga bagong subscribers, malaking tulong ang inyong subscription. Hanggang sa muli, paalam.